Teresa. 1, 2, 3, go! Sa muling pagdalaw sa mga banal na kultura ng Luzon. Luzon, Jesus Gonzales. Sa mga pinagpipitagan ng panahon at sa mga minamahal na tagapanginoon, isang magandang araw sa inyo lahat. Malamig pa rin ang simoy ng hangin sa ating paligid. Damang-dama ito ng ating mga balat. Ang lamig na dulot nito. Ngunit, ilang hulog na lang, ang lamig na bumabato sa ating katawan ngayon ay mapapalitan ng init na dulot ng sawa. Init ng klimang mas mahaba ang ating madarama kaysa sa lamig na ito. Sa mga Pilipinong nagtanda ang katawan sa anumang pagbabago, laging ay may paraan sila para sa lahat. Mga minamahal, isa sa pinakamasarap na pampalamig sa kainitan ng klima ang kilala at paborito ng mga Pilipino. Ito ay ang halo-halo. Ang merienda ay nagtatagay ng napakaraming sangkap tulad ng iniwang maliit na pirasong sabi, kamote, munggo, beans, buti ng mais na dilaw, inayod na murang naman ng bungo, ube, gelatin, melon, kaon, pinya, garbanzos, at iba't ibang mga klase ng prutas, kasama ang binalutong na pinili. Isang kutsara sa bawat isa sa mga sangkap na ito ang ilalagay sa baso sa sisidlan. Sasamahan ng asukal, ginadgad na yelo, at saka bubusan ng gatas na evaporada. Handa na ang masarap na pampalamig. Sa iba naman, na nagnanais pa ng mas masarap na halo-halo, maaari pa rin itong paibabawan. May isang scoop ng sorbetes at tusukan ng mapulang cherry sa ibabaw nito. Ang lahat halos ng nabanggit na sangkap ay nalalaman natin hindi tayo na buhat sa ating bansa, kundi buhat sa mga taong dumayo, kundi may sumakop sa atin. Sa ating paghahalo nito, hanggang ang binadyan na yelo at ang binuhos na gatas ay malusaw at magkahalo-halo. Isang kutsarang ating matitikman mula dito ay tunay na napakasarap at nakaditinhawa ng nababalisang pakiramdam. Ito ay ang meriendang hindi matatagpuan sa litmang bahagi ng mundo, kundi sa bansa lamang natin, ang Pilipinas. Partikular na nga sa pinakamalaking pulong ng Pilipinas, ito ay ang Luzon. Babatid natin bukod sa katotohanan, pinakamalawak na kapatagan ang angkin ng Luzon. Nag-aangkin nito ng pinakamaraming bilang ng mga mamamayan. Mga mamamayang maihahalitunan natin sa masarap at espesyal na halo-halo pinag-uusapan natin kanina. Katulad ng iba pang mga mamamayan sa dalawang pangkulo ng Pilipinas, ang mga mamamayan sa Luzon ay mga mamamayang natatangi sapagkat ang mga ito ay nagmula pa sa pinaghalo-halong dugo ng silangan at kanluran. Dugong dinalisay, dugong siyang umaagos sa ugat ng maraming Pilipino. Katulad ng halo-halo na pinasarap ng napakaraming sangkap, ang mga Pilipino naman ay nagbigay ng isang unik na pagkatao at kultura. Ang mga dugong sama-sama sa kanilang mga ugat ay dumadaloy. Sa ganitong pangyayari, lumikha na isang natatanging kultura na para lamang sa mga mamamayang Pilipino sa Luzon. Natatanging kulturang pamamana pa nila sa marami pang saling-lahit ng kanilang bibig. Bagamat pamana, at nagbigay kulay ng kanilang pagkatao, ay pinagkabuhisan naman ng kanilang buhay. Likas sa mga taga-Luzon ang pagiging mataas na pagpapahalaga sa kanilang kapayapaan, kalayaan at katapangan. Katapangan mula sa langit na taglayin ng bawat mamayang nananahan sa espesyal na pulong ito. Ang mga pamanang kulturang ito ay iniwan ng dalawa at ng marami pang propagandista at katipunero sa mga bayani sa kasalukuyang henerasyon. Sa pamanang kulturang ito, sisibot ang marami pa at susunod pang kasaysayan. Wala na yatang tatamis pa sa kulturang tipikal
malaking biyaya na dulot ng langit at nakapapawi ng mga karamdaman na dumarating sa buhay ng bawat isa. Kaninong puso kaya hindi maliligayahan kung nababanggit ko ang puso ng iyong minamahal ay isang sa iyo lang naman. Bigas sa mga tagalulong kung pagkikitapat sa akin. Pag-ibig na kantuhan, isa harap mahal ka upang magbunga ng mga sakti, mamanahan, mga natatanging kultura, na manalilang mula sa kanilang mga natatanging kultura kasama sa panalangin na sunod at makita ng gagawa ng mga ibig. Panalangin kasasalaminan ng isang matibay na pagdadalang sa Diyos. Pagdadalang sa Diyos na tunay na tatak na isang tunay na pagbumusod. Kasama rin sa panalangin nila sa dakilang lumikha ang lahat-lahat na nauuwan sa buhay, kalusugan, saganahan at kaligayahan. Panalangin na halaan lalo para sa pagpapalaki sa mga bunga ng kanyang pagmamahalan sapagkat sa bawat isang magulang na ito ay higit para sa puso, ay higit para sa buhay nila ang kanilang mga anak. Pagpapahalaga at pagmamahal sa anak magulang sa puso ng ilang magulang sa ilang pamayanan, ngunit matatak sa puso ng mga magulang. Dahil ay ibig sa pananalig sa Diyos, ikit nilang nababahan ng bigkis ng katayo sa matibay na samahan. Ang bawat isa sa pamilya. Magiging ka kung hindi. Tumarani ng dahilan upang sa dami ng pinusulit na sa Diyos at ating manilig ang mga at tamang sa luzon ng natin po ang lakas na pamilya. Pamanong kultura ang taglay ng mga salitang ito ay hindi dapat tangayin sabay ng mga bagong higit ng amin. Ang mga katagang ito na tunay na may iwagang taglay ay sapat na upang maglo sa pusong nagagaling sa mga matigas. Ang sabay sa pagsambit ng mga katagang ito ay pagsambit ang mahalang ng isang pawamali at tutulong sa aming pangalaonan. Kay sarap narinig ng mga katagang tutuloy o alis na po ang matapos ng pagkakalaw. Ang ganitong tanawin ng pagkakalaw ng kitahin ay tandadaan ng kanyang nagagaling mga kagandaan. Paggalang at kagandang asal ang munang po sinasok na sa akin mula sa dibdib ng ating Sa mga biyayang ito, dulot ng langit, mga minamahal kong panauhin at tagapagmit, laging nasa puso ng bawat pamilyang naninirahan sa Luzon ang magpasalamat sa Panginoong Lumikha. Nakababa na agad ng natatanging kultura ang pagtanaw ng utang na loob, hindi lamang sa kanilang kapwa-tao, kundi maging sa kanilang mga katol. Pagtanaw nila ng utang na loob sa pamamagitan ng pagpuri at pagsasalamat sa kanilang ipinababati sa kanila sa pamamagitan ng pagdaraos ng masaya at maringas na piyesta para sa kanilang mga katwal. Piyesta nagbibigay ng bubukas ng pinto sa kanilang mga tahanan para sa mga nagdaraan. Ang okasyong ito ay pinaghandaan, pinag-iipunan at kadalasan ay kahit na ipangutang. Sa kalagayang ito, walang anumang pagsisisi at panghihinayang ang mababanaag mo sa kanilang mga mukha. Kundi bagkus ay kasiyahan sapagkat minsan pa ay nagsagawa nila ang pamanang kulturang iniwan sa kanila mula pa sa panahon ng Kastila na inangkin ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga angkan at ng kanilang mga magulang. Kasama sa pagbubok ng Picture ba? kasama sa Picture, pagbubok ng video. mga bawat magulang ang kanilang Video. mga anak ng kulturang pagiging maibigin at mapagmahalaga sa sining, musika at literatura. Kulturang di pwede ikukli ng mga
Video to. taga-Luzon sapagkat Kumaway kahit kayo. mga kultura, kasi kahit Video mga to, kasaysayan, video. nag-iingat. Mula rin sa dibdib ng Pulo ng Luzon, sumilang at lumago bilang mga tao ang halos lahat sa pinakamatataas na pinuno ng ating bansa. Mga pinunong siyang nagmamaneho ng bukas ng bawat isang Pilipino. Sana, mula sa hininga ng Pulo ng Luzon, maulinigan ng mga pinunong ito ang malakas na bulong ng sa Kapilipinan na sila ay muling tumalo sa mga daigdig ng mga pamanang kultura ng ating mga ninuno. Sa kanilang pagdalaw, madama nawa ng bawat isa sa kanila ang pagkauhaw sa mga pamanang kultura na sa kanilang pagsilang pa lamang ay iniyaak na sa kanila ng kanilang mga magulang. Pamanang kultura ng magiging katapat na siya nilang palulutangin sa kanilang panunungkulan na magiging daan upang mabawasan kundi man ganap na maputol ang napakaraming katiwaliang nagaganap sa ating pamahalaan. Madama sana nilang muli ang pamanang kultura ng pagiging makadiyos na siyang daluyan ng pag-ibig at paggalang na magiging tulay, na siyang magiging sandigan nila sa kanilang paninilbihan sa mga mamamayan. Sa ganito, wala nang maaapi. Wala nang mananagay sa kawalan ng katarungan at makakamit na ng lahat ang kapayapaang magiging sa mga sarili nating tahanan ay nawawala na. Buhat sa likas nilang talento sa sining, bumitaw naman ang kanilang kasilingan bilang mahuhusay ng mga leader. Sa ganito, na magsisilbing tulay upang ang lahat ng mga Pilipino kanilang pinagsisilbihan ay magkaroon ng iisang matamis ng musikaling pagdakila sa kanila. Magpapakit kasi dalawang lalaki doon. Kung sakaling ito ay matupad sa kanilang pagdalaw sa mga pamanang kultura ng sa kanilang lupaing kinagisnan, mahawakan nawa nila ang lahat ng mamamayan, lalo higit ang kabataan. Kabataan na nararapat magyaman sa mga magaganda at natatanging pamanang kultura ng kanilang lahi. Sa pagkakahawak na ito, lumalay nawa sa kanilang mga palad ang gunita sa mga magagandang pamana mula sa kultura ng mga nagduwal sa kanila. Sa pagdaloy na ito, isang bagong tao nawa ang makita at isilang. Isang bagong taong animo, isang masarap na halo-halo na pinasarap sa mga na sinangkapan ng masasarap na halo. Nakapapawi sa nababalisang pakiramdam, nagbibigay ligaya sa mainit na panahon ng buhay, at patuloy na maglalagay sa Pulo ng Luzon sa kagiting ang kanyang pinalalagyan sa mapa ng Pilipinas at ng daigdig. Luzon, pinakamalawak na kapatagan na binubuo ng 100,708 kilometrong parisukat sa iyong sinapupunan na kalagang ang maraming magagandang pamanang kultura ng ating lahi. Mga minamahal kong panauhin at tagapakinig, tunay na napakasarap na muling dumalaw sa mga pamanang kultura ng ating lupain. Ibulong natin sa Diyos na magawa-nawa ng lahat ang ganitong klaseng pagdalaw. Sa araw na ito, maraming salamat na inyo akong nasamahan sa aking ginawang paglalakbay. Muli, magandang tanghali sa inyong lahat.